wala po. Okay, class. So, in this lesson po, pag-uusapan po natin, sorry no, hindi ko na-check yung PowerPoint kasi matatagalan tayo pag diniscuss ko pa yung PowerPoint. Naintindihan ba natin? Sige po. So, baka just in case may mamiss po ako, sabihin nyo lang sa akin. Pero, kung ano po yung papagawa ko or yung gagawin ko, yun po yung papagawa ko sa inyo during the live coding next week, Thursday. Understood? Sige po. So for your lesson po natin, our objective po is makapag-develop po tayo ng system using basic widgets po ni Flutter. So before that, may di-discuss lang po ako fundamental aspects po sa inyo. Tingin po kayo dito para hindi po kayo malito-lito. Kapag po kailan natin ginagamit yung child, kapag isa lang yung object, di ba? Kasi child is one, tama? Pero kapag marami, anong tawag doon? Children. Gets nyo? Gets nyo? Basic na. Next po. Class, meron po kasi tayo pang layout sa Flutter which is row. Yung row po is pahiga. Kunwari, naglagay po tayo ng icon sa code. Icon, then icon, tapos icon. E di puro dito po i-display niya icon, icon, icon. Gets nyo? Ulitin ko po, kapag po yung mga icon nakapasok sa row, ganyan niya po i-display. Gets? Naalala nyo pa yung wrap widget? Ganun lang po siya. Next po, kapag po naman po yung icons, kunwari icon, 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 pinasok po natin siya sa column, ibig sabihin po, i-display niya po yung icon ng patayo. Gets yung pinagkaiba? So again po, row po is pahiga. Column is patayo. Ganun lang kadali. Kuha niya. Easy lang ba? Sige, Tristan, magko-code ka sa... Ikaw una magko-code sa harap nun, no? Wala naman codings po ngayon kasi pure lecture lang tayo today. So, number 1 po ang gagawin natin is import. Then, Cupertino.dart. Then, void main po. Memorize nyo na to, ha? Then, void main po next is run up. Then, ka-run up po is Cupertino app. Okay? Cupertino app. Kasi tatab nyo lang to. Then, class, home nyo po, ilalagay po natin si my app. Then, open and close parenthesis, pati po semicolon. Nakukuha nyo? Dali lang, no? The next is... space lang talaga. Kaya sabi ko, i-master nyo na po yung mga fundamentals kasi paulit-ulit po natin gagamitin yan. Kaya kapag hindi nyo po nag-gets ang isang lesson, yung succeeding lessons po nun, mahihirapan na kayo. Kasi prerequisite po each lessons, prerequisite po ng next lesson. So, stateful ulit class. Tapos po, lalagay natin my app. Naka-record naman, don't worry. Pero sana hindi makorrupt. Tapos po again, papalitan natin to ng ilalagay natin. Tama po, Cupertino page scaffold. Tapos class, next po is, lagyan natin ng safe area. Tapos yung child na safe area is text. Siyempre, print muna natin hello world kasi dyan po yung last na diniscuss natin. So ako po, pinili ko po siyang i-run sa Windows para hindi na mabigat sa laptop. Pwede yung Windows. Yung parang doon sa C#. Ganun lang. Ayun, ambris ha. So ganyan po yung application natin. Windows application siya. So yan. Adjust lang po natin ng konti para makita nyo. Okay. Next po tayo, class. Ibababa ko lang po to si safe area. Then, ibababa ko lang po to si text. Tapos, ibaba natin to. Ayan. Para di mahirap tingnan. Tapos po, class, may boundary po tayo dito. Paglalagay tayo dito sa safe area ng... Okay, alisin muna natin safe area. So, sa child po, class, ang ilalagay po natin dyan is column. Nakukuha nyo? Column. Ulitin ko po stateful ulit tayo. Stateful. Tapos, my app. Tapos, dito po is Cupertino page scaffold. Then, dito po is column. Nakukuha nyo? Column, itatab nyo po dyan. Then, i-enter nyo lang. Para po may extra space tayo. Si column po, di ba classic Cupertino page scaffold na child? Isa lang po yung pwede nyo ilagay. Si column po, children po siya.
Sir, bakit may open and close bracket? Diyan po kayo maglalagay ng widgets. Example ng widgets, no? Cupertino icons. Sorry, Cupertino icon. Okay, sorry, icon lang pala. Then, Cupertino icons dot, kunwari, no, share. Ma-recognize to ng mga naka-iOS user. May mga naka-iOS. O, yan, di ba? Nerica, di ba ganyan yung share? O. Yan yung share ng iOS. Nakukuha nyo. Next, icon. Tapos po, Cupertino icons dot. Pili tayo dito. No, kunwari, settings. Ito. Di ba magkamukha? Sir, paano palitan ng kulay? Para palitan nyo yung kulay ng icon class, maglagay lang kayo ng kama dito. Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung kama. Para lang po sa separation yan. Tapos lalagay nyo po is color. Para ka lang nag-i-inline CSS. Tapos kung gusto nyo na red, Cupertino icons, color. With S po, no? O, gawin po natin. O, pili na lang kayo dyan. O, system purple. Ganito po yung tsura niya. O. Kung gusto nyo pong mag-white, pwede rin naman po. White. Mink. Gusto mo mink? Ayan. Ayan, system pink. O. Gusto mo mag-iba-iba din ng kulay? Pwede na yan. So, nakukuha nyo na kung paano mag-set ng color. Sir, paano naman po kapag size? O, maglagay lang po kayo dito ng kama. Kahit saan po i-presto, kahit dito pwede rin naman. Basta maglagay kayo ng kamang ganun. Tapos lagay nyo po size. Then yung size is number lang, 30. O, 100. Hindi, wala nang PX. Nakukuha nyo? Sir, pwede po ba sa kabila? Pwede rin po. Basta po. Hindi, lagyan natin space. O, yan. O, basta po, nagsiseparate po tayo ng kama dito. Di ba para CSS lang? O. Pares lang. O, gamitin natin na 75. Kaya nga kailangan nyo matutunan to Kaya ayoko magpa-dismiss ng maaga sa inyo. The next po is, di ba, meron pa po tayo. Sir, pwede pa pong dagdagan. Pwede pa tayo mag-add. O, icon, then Cupertino icons dot. O, pili lang po kayo dyan. Makikita nyo na itsura dito. Ayan, o. Kikita nyo. Ito yung mga icons, nasa gilid. Kung saan yung mouse ko. Kunwari, class, gusto nyo po is home. Pero ba home? Ayan. Ganyan po yung column. Sir, paano naman po kapag row? Ito po yung itsura ng row. Palitan mo na yung column. Row, pare silang children. O, i-run po natin yan. Hihiga siya. Yun yung nagsusunod. Paano sa pag-iwalayan? E di pag-break mo sila. Hindi, joke lang. Tawa naman kayo. Hindi, ito po yun. Class, dito sa row, kung gusto nyo pong pag-iwalayan, punta po kayo dito sa taas ng children. Enter nyo lang. Lagay po kayo dyan. Main axis alignment. Tapos po yung main axis alignment, type nyo lang po dyan, space between. Ayan po, space between. Tab nyo lang. Tapos i-run nyo. Gets? Sir, paano naman po yung iba? Meron pang iba? Sige po, try natin yung ibang space. Space around. O, run natin. Tapos po, evenly. Kapag po evenly, hindi around. Ibig sabihin, nakapaligid sa kanya, may space. Kapag evenly po, pantay-pantay sila. O. Kala ko Sir, aside po sa main axis alignment, di ba yung main axis alignment ng row, ina-adjust kayo sa gilid-gilid. Meron din po tayong cross-axis alignment. So yung cross-axis alignment po is pag ganon. Gusto mo siya ilagay sa ilalim, tapos napahiya ako, di na nalagay sa ilalim, no? O, di nga nalagay sa ilalim. Sir, subukan po natin ilagay yung dot end. Ayan. Ayan yung dot end. Pag naman po dot start, sa una. Sir, meron pa bang ibang main axis alignment? Ito, center. Nakukuha niya. Sir, paano naman kapag ginawa mo siyang column? Ito po yung column. Dito po yung center. Patayo yan Di ba patayo yung column? Paano naman kapag start? Siyempre, sa taas. Paano naman kapag end? Di sasagad niya sa ilalim. Sir, nag-a-adjust po ba yan? Yes po, nag-a-adjust po yan. Kaso may ganon.
Nakukuha nyo? Ganun lang. Next is... Pa ba di-discuss ko? Meron pa. So, na-discuss ko na yung main axis alignment. Wala na daw. So, usually class, sa Cupertino page scaffold po, column yung gagamitin natin. Kasi po, lahat ng objects natin is patayo. Hindi po tayo nag-scroll ng patagilid. Pag ganun tayo mag-scroll. Hindi po patagilid. Pero ano yung usually na ginagamitan ng row sa Facebook? Yung mga My Day, patagilid siya. O, naka-row yun. Nakukuha niya? Oo, yun. Naka-row siya. Pati yung ano. So, ibig sabihin, tama yan. Pwede ka magpasok ng row sa loob ng column. Kung gusto mong gamitin yung sinasabi mo. Kasi ito yung structure class. No? Kapag kasing, baka malay nyo, ipagawa ko midterm sa inyo, may gagayahin kayo social media, kukuha po kayo ng screenshot, tapos i-code nyo siya sa harap. So, ito kasi yun, class, kapag magti-theories po kayo. Kapag po magde-design po kayo, pag may gagayahin kayo. Di ba si Facebook class, meron po tayo dito, kunwari, ganyan. O kaya binog dito. Tapos, what's in your mind? Kung saan kayo magpo-post. Tapos dito, yung mga, drawing ko na nga ng mga reels. Ay, mga ano, my day. Tapos, yung mga post dito, may pangalan dito, di ba? Tapos dito, yung mga icons. Sa iOS, nandito yung mga icons, di ba? So, paano nyo i-code yan? Ito po, basically, column yan. Kasi ka, pababa lahat. Sir, ito anong tawag dito? I-read ko na lang. Anong tawag dito, class? Row. Kuha nyo. Tapos ito, another row ulit. Tapos class, may nakikita kayo ditong patayo, di ba? Column yan. Tapos ito po, wala. Wala naman yan ka, ano. Ito po is row. So, nakukuha nyo yung ano, kung paano mag-structure. Nagagets nyo? Ganun lang kadali. So, example, no, maglagay ulit tayo ng mga icons. Ayan, ito, patayo. Lagay natin sa center. Main axis alignment, tapos center natin. Ay, sorry, cross-axis alignment pala. Ganito naman po yung cross-axis alignment, tapos center natin. Wala, ganyan talaga eh. Ganito na lang. Kung gusto nyo naman po i-center in another way, si column po, click nyo lang yan, ipasok nyo siya kay center. Tapos ka-refresh po, magsi-center siya. Ulitin ko po na, kung gusto nyo po si column, ipasok po natin siya kay center, click nyo lang po si column. Pindutin nyo si Bombilla class, pindutin nyo yung center. Ibig sabihin, si column, naka-center siya dito. Ayan o. Pag niran po natin, ganyan yung itsura. Basic talaga. Sir, pwede ba magpasok ng row? Row po natin yan. Tapos children. Then, i-paste natin yan. Nakaiga lahat yan. Nakukuha nyo? Kung gusto nyo naman po lagyan ng space dito, main axis alignment, then space between. Yan. O nga, no? Center natin. Ano? Tama. Para puro row nun. No, para ganun. Galing mo dyan, Tristan. Yes. Tama. O kaya ganyan, center, no? Yan. Diyan muna. Tapos, kung gusto mo, kunwari, eto, another row ulit. Kaya yung tsura niya. Yes, tama. Yes, tama. Nagagets nyo? Pero susunod naman, i-discuss ko naman sa inyo yung ano eh. Yung, kunwari, gagayahin nyo yung iOS settings. Paano nyo i-design yung settings ng iOS. Yung may Apple ID, yung may airplane mode, yung may mobile data. Nasa ano yun eh. Next lessons natin. Oo, widget. Galing mo talaga. Sir, paano naman po alisin yung debug dito, sir? Nakikita nyo yung debug na to, di ba? Di ko diniscuss yun noong una para ma-appreciate nyo na may paharang-harang dito. Class, para maalisin nyo po yung debug debug. Ang gawin nyo po, punta po kayo sa Cupertino app.
Tapos po, dito po, enter nyo lang po. Type nyo lang po is debug. Tab nyo lang. Lagay nyo po ng false. Siyempre, wala na siya. Siyempre, pag true, lilitaw yan. Talino mo, Tristan. Pwede ka na, bigyan kita ng 99 sa mobile dev, no? Minus 99. So, ipapulse nyo, siyempre. Sir, paano naman po lagyan ng parang navigation bar? Siyempre, ang pangit naman tignan, no? So, lagyan po natin ng navigation bar, class. Para gawin po noon, class, dito po sa, alisin po natin yung child niya. Gets? Tapos type nyo lang po. And, ayan, navigation bar. Tab. Tapos po, Cupertino navigation bar. Kaya nga mag-Android Studio na kayo para mas madali yung pagtatab nyo. Tab. Tapos po, ano yung nasa middle? Siyempre po, text. Sabihin po natin, Tristan Sario. Oh. Eh, ito na po yun sa taas. Ano yung middle siya? Syntax niya. Nagagets nyo? Paano circle left? Gusto nyo ng left? Leading ata yung left eh, di ako sure. Try natin yung leading. Tapos lagay tayo ng icon. Tapos Cupertino icons. Cupertino icons dot. Alam ko leading sa una. Tingnan natin, no? Tapos lagay tayo ng menu. Wala ba menu? O kaya back na lang. Chevron back. Ay, chevron right pala. Chevron back. Ayan. Leading yan. Meron pa po tayong isa. Trailing. Yung trailing po is nasa kanan. So, lagay po natin, no? Example ng icon, then Cupertino icons dot settings. Gets yun na yung structure. Yung leading po, nasa kaliwa. Yung kanan po, ay yung trailing nasa kanan. Nagagets niya? Ayan. Pwede. Button yun. Hindi, actually, ilalagay na natin. Kasi meron pa tayo 30 minutes. Basic lang yan. Basic structure. Next po is button. Madali lang po yung button, class. Class, madali lang po yung button. Lagay nyo lang po, class, Cupertino. Siyempre, puro tayo Cupertino. Button. Tab. Sir, bakit my child? Siyempre, ano yung lilitaw dapat sa button? Text. Gets nyo? Tapos lagay natin sa text is, sabihin natin, press me. Mag-error po yan kasi kailangan po natin ng function dito. So, ang gawin nyo lang po ng function is open and close curly, open and close parenthesis, then open and close curly brackets. Enter. Paano gagana yung button? Gets nyo? Ulitin ko po, Di ba ganyan po yung on press? Buray nyo lang yung on press. Lagay lang kayo ng open and close, then open and close. Tapos enter nyo lang. Dapat hindi na siya namumula. Tapos, syempre, favorite nyo sa Dart, print hello world. Pag diran po natin yan, lagyan nyo na semicolon dito para hindi na mag-air. Magkaklase ka dito, sir? Hindi po, sir. Hindi ko na dadalhin, sir. Sige, sir. Tapos, class, kung nakikita nyo, di ba, wala yung button. Nasaan yung button, hulaan nyo. Nasa likod ng Tristan Sario. Kailangan nyo po siyang i-safe area. So, si center po, gawin po natin, ipasok po natin siya sa widget. Tapos po, palitan natin ng safe area. Tiran natin. Press me. Tingnan nyo yun pag pinindot ko yung press me, gagawin niya is, kaya nga sabi on press. Ibig sabihin ng on press kapag pinindot. Press me, press me, press me. Gets niya? May limit yan siya. Ano yung hello world sir? Pwede magka-limit yan siya. Saan piniprint ito? Siya. Pwede magka-limit yan siya. Ano limit? Kung pag pinipress mo siya, magka-limit. Hindi. Unlimited yan. Nakukuha nyo, class? Dali lang na. Next po. Patapos na tayo. Example lang yung hello world. Testing lang yun. Ay,
Texting lang yan. Next po is, ito, lagyan natin ng malaki space, no, para hindi kayo malito, na LJ. Ganito po, class. Ito po, mapapamiliarize nyo na iOS talaga ginagawa natin, na nasa Android. Siyempre, gaya-gaya tayo, Ganun talaga, Pinoy tayo, Hindi naman plagiarism. Pwede ka na? Sige po. Next is, paano po magpakita ng modal? Di ba naalala niyo yung modal sa WebDev? Yung pag pinindot, may lilitaw na box. Modal yon. Hindi po siya modal dito, no? Ang term po natin dito is Show Cupertino Dialog. Tab. Sir, ano yung builder na yan? Papalitan niyo yung builder class. Buray nyo. Open and close open and close parenthesis, tapos ilalagay nyo lang dyan is context. Tab. Then, class, para mawala yung error, usog lang po kayo ng isang beses. Isang beses lang po. Then, open and close curly bracket. Pare-pares na lang yan. As po, class, maglagay po kayo ng semicolon dito. Then, class is, lagay nyo return. Ano yung re-return po natin? Cupertino Alert Dialog. Itatab nyo lang po yan, then lagyan nyo po ng semicolon dito para hindi mag-error. The next po is maglalagay kayo ng title. Yung title po, yun po yung header natin. Sabihin po natin, no, notification. Refresh natin. Kapag kinlik po natin yan, may lilitaw po dito. Hindi pa. Title pa lang yan. Next po is content. Sabihin po natin content is, are you sure to delete? Ayan, photos. Yan. Tapos pag pinindot po natin, Yes. yun po yung content. Yun yung body. Paano yes or no? Actions ang tawag doon. Action. Tab. Gets nyo na to, di ba? Diyan kayo maglalagay ng mga button. So, paano yon? Cupertino, button, tab, on press. Lagyan nyo muna ng child. Text, syempre, unang text natin is yes. Tapos po, on press, open and close parenthesis, then open and close curly brackets. Yun po yung bago nyo memorize. Kaya pag kinlik po natin yan, may lilitaw po ditong yes. Paano sa ito po na yes? Pag may cancel sa iba ba, sir? Gusto nyo cancel. Cancel, yes. Sige po, next, copy paste. Para mabilis na lang kasi nagre-reklamo na kayo. Dito po is cancel. Lagyan natin ng kulay. Style, text style, color, destructive red. Tab. Pwede na. Sir, kaso pag pinindot mo, sir, wala namang ginagawa. Lalagyan ulit. So gagawin po natin, di ba ito yung cancel, di ba class? Ito yung cancel. Tama. Tapos ito yung on-press niya. Enter nyo lang yan para hindi kayo malito. Nagagets nyo? Yes. Kasi halata naman, destructive red Yun yung cancel Ito yung on-press niya. Ito po Tapos class, ito po siya. Dito tayo magko-code. Para po, pag pinindot natin, gusto natin syempre mawala to. Yung notification. So ang gagawin po natin is, type lang natin navigator.pop. Ipapop lang po natin si context. Si context po yung lumilitaw. Context ang tawag doon. Kaya nga dito class, may builder po tayo dito tapos context. Kasi i-build natin yung context. Press B, tapos cancel. Yun lang yung lesson natin. Meron pa tayong ano. Galing ka lang, sir. Next. Wala yung pahiga-higa at patay doon. Kasama din yan.